So hello, what's up mga J-Vlog, and welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, so phone comparison ulit tayo between sa mga pwede ma-purchase na mga flagship smartphone na affordable ngayon sa Green Hills. So versus natin is the iPhone 12 versus the Samsung Galaxy Note 20 Ultra. So ano kaya ang perfect na smartphones ang pwede nyo mabili ngayon sa Green Hills, lalo na magka-presyo lang ito? So tara mga J-Vlog, check natin. So yan, for today's video, ayan, phone comparison ulit tayo sa mga bentang mga flagship device dito sa Green Hills. So syempre itong mga units na to ay mga flagship before. So for example, this is the Samsung Galaxy Note 20 Ultra versus the iPhone 12, the iPhone 12. So ito magandang i-compare dahil pareho rin sila na hindi rin sila nagkakalayo ng release date. Ito ay na-release ng August 2020 at ito ay na-release noong September 2020. So ito po yung perfect na mga specifications ng year 2020. Ang tanong kung sulit pa ba siya ngayong year 2024. At apat na taon na itong mga itong mga devices na to. So yun nga, bago tayo mag-start, sa ba tayo makakabili ng mga legit na mga ganitong units syempre sa Green Hills, wala na iba kundi sa mga video vlog natin, si Ate Mayet sa CMB Gadgets Stall XE7, Ate Anet, ZMB Cellphone and Accessories Stall XE7, and of course Malin Gadget Shop Stall XE7. So yung mga yan, yung mga binavlog nating shop ay syempre mga trusted natin mga seller yan sa Green Hills. At napaganda na mga after sales, maganda yung mga service nila. Kahit na sobrang tagal nyo mag-check ng unit, ay very accommodating naman po yung mga sellers na yun sa Green Hills. Kaya doon lang tayo bibili ngayon at sa mga binablog natin, at paniguradong magandang mga qualities ng iPhones and Samsung under Androids ang ma-offer sa inyo ng mga sellers na yan. So yun nga, nag-decide ako i-compare itong dalawang smartphone na to dahil napakalapit lang po ng kanilang price point. Start muna tayo sa Note 20 Ultra. So sa Note 20 Ultra, makakabili na lang kayo sa GH nito ng ng 256, nang-range siya sa 16 to 18,000 pesos. So depende rin sa offer yan. Tapos itong iPhone 12, same din, 128 na ito, makakuha kayo ng 16 to 18,000 pesos. So magka-presyo sila. Pero when it comes sa storage, mas panalo siya sa price point dahil mas mahal ng 256 ng iPhone 12. Ang 256 ng iPhone 12 ay naglalaro sa 19 to 21,000 pesos. 64 na ito, very affordable, nasa 14 to 16,000 pesos na lang itong iPhone 12. So 3 variants. Yung 512 na ito, I think naglalaro rin sa 19 to 21,000 itong 512 ng Note 20 Ultra. Pero bihira lang yung 512 na ito. Usually ang lumalabas or yung medyo ino-offer sa Green Hills is 256GB na Note 20 Ultra. So yun nga, itong ating i-compare sa isa't isa. At tingnan nyo naman, when it comes sa size, napakalayo po na kanilang difference. So syempre, napakalaki ng display ng Note 20 Ultra compare sa iPhone 12. Napakalayo when it comes sa display. So display, clear winner dyan ang Note 20 Ultra dahil meron tong gorgeous display mga J-Vlog. Napakaganda ng display na ito, tingnan nyo. At ito na po yung last lineup ng Note 20 ng Note series, itong Note 20 Ultra, dahil kina next year ay pinag-combine na yung Note 20 at yung after 2 years kinonbine na nila kasi walang lumabas to nung 2021. Nag-pause sila dahil nag-focus sila sa foldable. Tapos ng year 2022, pinag-combine na yung S-series at Note series sa S22 Ultra. At ito na yung last lineup nga ng Note series. Napakaganda ng display na ito. And of course, meron siyang stylus. So ito yung stylus niya. So syempre, when it comes sa display, clear winner po dyan ng Note 20 Ultra compare sa iPhone 12. iPhone 12, very basic notch display, flat display and small display lang siya, 6.1 inches. Yun nga, OLED to, OLED versus AMOLED. So dynamic AMOLED 2X display versus Super Retina XDR OLED display itong iPhone 12. So napakalayo ng kanilang itsura ng sizes. So di hamak na mas malaki ang Note 20 Ultra sa iPhone 12. Camera, ayan, for me, video quality, the best talaga ang iPhone. So panalo dyan ang iPhone 12 or yung mga iPhones talaga when it comes sa video quality. Kasi let's face it, na-try ko na, maganda naman ang video quality ng mga ng S-series. Sinasabi nila, iPhone user ka lang, kaya sasabi mo yan, i-try nyo rin
i-compare nyo, lalo na when it comes na prefer ko talaga ang iPhone compare sa Samsung kasi na-try ko na yan. Trinay ko yung video quality ng S22 Ultra at ng Flip 5 ko, at parang mas mas maganda pa rin yung mapoprovide ng iPhone na ginagamit ko that time is iPhone 14 Pro Max and iPhone 13 Pro Max. So mas magaganda talaga yung mapoprovide na video quality ng iPhone. So real talk lang yan, at based sa aking mga experience, and hindi lang naman basta sinabi ko yan. Take a quick reminder lang, both Samsung and iPhone user ako. Ang nagustuhan ko talaga sa Samsung na hindi matatalo ng iPhone so far is display ang pinaka the best. Napaka gorgeous. Syempre kilala si Samsung sa isa sa magandang mga display sa market. Tingnan nyo naman tong Note 20 Ultra, kahit na 4 years na siya, rumarampa pa rin ang display nito. Very gorgeous, very premium looking. Kaya pag maglalaro kayo dito, tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang display nito. Pariguradong may enjoy nyo maglaro, hindi lang maglaro, and of course manood ng movies ito sa Note 20 Ultra. So specs ng iPhone 12 is meron siyang Apple A14 Bionic chip. So ang global nito expect nyo is Exynos, so Exynos 990. Ang meron lang Snapdragon neto, Snapdragon 865 is US lang. So lumabas lang ang Snapdragon sa US, tapos sa lahat na ng market is the Exynos. Kaya expect nyo na medyo mahirap na maghanap ng Snapdragon nito sa GH. Usually makakita kayo ng Exynos netong Note 20 Ultra. At syempre when it comes sa battery, clear winner dito ang Note 20 Ultra compare sa iPhone 12. Battery nito is 4.5 compare dito is 2.8. So syempre battery performance, for performance wise ng battery, yan mas okay ang iPhone 12, mas okay ang Samsung Galaxy Note 20 Ultra dito sa iPhone 12. Syempre ang pinaka sa mga naguguluhan, Lods, ano ba, Note 20 Ultra ba ako, iPhone 12? Kung ako tatanungin, medyo mahirap talaga mamili dito sa dalawang smartphone na to. Pero for me, to be honest, when it comes sa focus is camera talaga, go for the iPhone 12. Mas compact siya, iba kasing user gusto ng maliit na smartphone or mas compact na display. So syempre dito kayo sa iPhone 12. Pero kung gusto niyo talaga ma-maximize yung display or yung premium display, maximize productivity, and of course good for gaming din, and battery, go for the Note 20 Ultra. Mas marami kayong magagawa dito sa smartphone na to be honest, lalo na sa kanyang S Pen. Malinaw din ang camera ma-offer nito. Pero kung ako bibili ngayon, pipili ako sa dalawang smartphone na to. To be honest, I'll go for the Note 20 Ultra kasi napakalayo nung ibang specs na ma-offer nito sa iPhone 12. Pero yun nga, kung first time kayong iPhone user, manage your expectation when you purchase is iPhone 12 kasi talaga mas mabilis siyang malubat, to be honest, compare sa Note 20 Ultra. Ang pinaka main problem naman ng Note 20 Ultra or mga Samsung is display, kaya medyo mag-ingat lang kayo sa display. Kasi pag nasira niyo yung display nito or medyo may mga green line, medyo mahal po ang repair ng mga display nito. Kaya yun lang naman, be cautious lang, or ingatan nyo na lang yung units nyo syempre. So pag bumili naman kayo sa Green Hills S is binibigyan naman kayo ng hydrogel, so for the protection of your smartphone naman sa harap, kaya okay naman din, all goods. And sa iPhone naman, sa bibili ng iPhone 12, okay, maganda naman siya dahil 5G, better camera for performance, and of course yung UI niya or yung software niya. So yun din kasi isang binabayaran niya sa Apple is yung kanilang ecosystem. Napakaganda ng ecosystem ng iOS, very user friendly at napakadali lang gamitin. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong ating phone comparison dito, iPhone 12 versus Note 20 Ultra. So yun nga, for me this comparison, clear winner dito ang Note 20 Ultra sa base model, base model. Meron kasi itong mga iba't ibang model. Itong iPhone 12, meron tayong iPhone 12, iPhone 12 Pro, and 12 Pro Max. Pag kinumpare ang Pro Max dito, medyo yon, abangan nyo na sa next video. Pero yun nga, Note 20 Ultra, meron din tong base model which is a Note 20 lang. Pero yun nga, Ultra versus base model, kaya for me clear winner dito ang Note 20 Ultra. Magka-presyo lang po sila ngayong 2024. So yun, saan mga ba tayo bibili ng mga ganitong units? Wala na iba kundi sa mga vlog natin mga sellers sa GH. So yun, tingnan mo, pakita muna natin yung quality ng Note 20 Ultra. Napakaganda pa rin mga J-Vlog. And of course yung display, very premium. Ayan,
Napakaganda ng display na ito. Matik maganda manood ng Netflix. And ito naman yung iPhone 12. Ayan. So yun, PM na kayo sa mga sellers sa Green Hills pag naka-decide na kayo, and hopefully nakatulong po itong video na to sa pagbili nyo ng iPhone 12 or the Samsung Galaxy Note 20 Ultra.